Iniskip o nilaktawan ni Vito ang kwento tungkol sa first and second love niya dahil inisip niya na baka kagaya lang din ito ng ating first and second love. Sino bang umabot sa inyo ng second love? Sana all. Anyway, may point siya kasi habang tumatagal ang ating kwentuhan, habang dumadami ang mga kwentong binabasa natin ay nagiging boring para sa atin kapag parang nauulit na lang o parang may kagaya na ang kwentong ating pinapakinggan. Sa inyo pong pakinggan ang kwento ni Vito, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, tawagin mo lang ako sa aking palayaw na Vito. Maangas ang datingan ko. Hindi ako gwapo. Maangas lang. Astig sabi ng iba, pero kahit astigin ako ay hopeless romantic ako. At mahilig ako sa mga love stories. Kahit maangas akong tingnan, weakness ko ang love. At kahit hindi ako kagwapuhan ay nakaapat naman ako, pero alam kong maboboring lang kayo kung yung apat na yon ay ikukwento ko pa. Besides, baka kagaya lang din ng love story nyo yung love story ko doon sa dalawang nauna, yung first love at second love, kaya focus na lang tayo sa third and last love. "20 years old ako noong maging kami ni Ria. Siya yung third. Third year college kami noon. Kaklase ko siya sa 4 na subjects. Pareho kaming business ad ang kurso, pero transferee kasi siya. Oo, Kuya Bono, nakapag-college naman ako. Nakatapos, pero hindi ako yung tipo ng estudyante na pwede mong ipagmalaki kasi hindi ako matalino. Masipag lang pumasok pero tamad mag-aral. Oo, may ganon. Ewan ko pa kung bakit maagang na full storage ang utak ko. Pero si Ria matalino at tunay na masipag sa pag-aaral. Mataas ang pangarap niya at tinangka niyang hawaan akong mangarap din ng mataas. Kaso, ang natutunan ko ay ang mahalin siya ng sobra. Nagsimula kaming maging friends noong malaman niyang kapatid ko pala si Kuya Lindon, na mas gustong matawag na Linda. Yes, my only kapatid, Kuya, is a bakla. Siya yung tipo ng bakla na nagdadamit babae. Pakiramdam niya ay babae siya. Pero si Kuya, hindi ko nakasama habang nagbibinata ako. Hiwalay kasi ang parents namin. Ako naiwan kay Mama at siya sumunod kay Papa. OFW si Mama noon, domestic helper, at natokso si Papa sa iba. Pero minsan lang daw, sabi ni Mama. Ayaw niya nang hintayin ang pangalawa. Sobrang unfair daw si Papa para hindi maisip na nagpapaalila si Mama sa ibang bansa while siya naman nagpapakasarap sa piling ng iba. Naghiwalay sila. Grade 3 ako noon, grade 6 naman si Linda. Tinapos naman muna ni Linda ang school year na yon, pero noong mag-graduate siya ng elementary, nagpunta na rin siya sa Solano, Nueva Vizcaya at tumira na nga kina Papa while ako naiwan sa bahay at lola ko sa Ilagan, Isabela. Wala akong masyadong matandaang suffering sa paghihiwalay ng parents ko dahil mapagmahal at maalaga sina lolo at lola ko sa mother side, sina Lolo Badong at Lola Manda. Matapang si Lolo Badong pero okay naman siya sa akin.
Kay Kuya Linda siya malupit kasi ayaw niyang matuluyang maging bading ang kapatid ko. Kaso nga may option si Kuya ang lumayas at magtungo sa father side ko. At tanggap na tanggap kasi siya ni Papa with open arms, kaya nauunawaan ko si Linda kung bakit pinili niyang doon tumira sa Solano, Nueva Vizcaya. Sumasali lagi si Linda sa Boy Scout at sa jamboree nga nung grade 6 siya ay nakilala niya sina Robbie at Rhea. Ka-age ni Linda si Robbie, taga-ibang school, pero si Rhea na mas batang kapatid ni Robbie ang naghahatid daw noon ng mga kailangan ni Robbie sa Boy Scout camp na ginanap sa barangay lang din nila. Bakla din si Robbie na kasing arte din ni Linda. Sa Boy Scout camp ay naging friends sila at natuwa daw si Rhea dahil nakatagpo ang kuya niya ng ka-level niya sa kaartehan. Then one day, noong third year college ako, ay nagkasakit si Lola Amanda na ospital. Umuwi noon si Linda para dalawin si Lola. That time ay hindi pa kami close ni Rhea, pero close na kami ng pinsan niyang si Miko na kaklase din namin. At nang uwian na nga nung hapon na yon mula sa school, nalaman nilang dediretso ako sa ospital para dalawin si Lola Amanda. Sumama si Miko at dahil nga magkaangkas silang magpinsan sa motor ni Miko, sumama na rin si Rhea at sa ospital nga ay nagkita sina Linda at Rhea. Hala, small world dati Linda. Kapatid mo pala si Bito. Masiglang bulalas ni Rhea noon. Noon ko lang siya nakitang ganon kasaya, pero saglit lang ang saya nilang yon dahil noong mabanggit ang pangalan ng baklang kapatid ni Rhea, si Robbie, ay lumungkot na sila. Yung dating maingay nilang bunganga biglang humina. Halos nagbubulungan na lang sila pero nadidinig ko pa rin sila. Pinag-uusapan nila ang nasirang si Robbie na kuya ni Rhea. 16 years old lang si Robbie nung magbigti siya dahil sa pag-ibig sa lalaki. At ang makita si Linda ay nakaramdam ng matinding pagkamiss si Rhea sa utol niyang namayapa na. Pero simula noong araw na yon ay nagkaroon ulit ng ugnayan sina Linda at Rhea, at yun din ang araw na nagsimula na kami maging close ni Rhea. Closeness na paglaon ay nauwi sa relasyon, matagal na relasyon. Noon lang din nalaman ni Rhea na pareho pala kaming kabilang sa broken family. Hiwalay din ang parents niya, pero marami silang kapatid sa unang asawa ng mama nila. Sa pakalawang asawa ay sila lang dalawa ni Robbie, pero at that time ay nag-iisa na lang si Rhea sa poder ng lola niya kung saan sila itinira noon ng papa nila. Number 1 fan ako ni Rhea sa classroom namin, Kuya Bono. Kapag may recitation o debate, napapahanga niya ako. Matalino talaga siya. Parang ako ang tuwang-tuwa kapag nakakasagot siya, pero kapag ako na ang tinawag, kamot ulo, alanganing ngiti, at tatawa na lang kapag sinabi ng professor namin na tutoran naman daw sana ako ni Rhea. Open kasi ang relasyon namin ni Rhea sa classroom. Minsan nga, nagbiro pa ang babaeng professor namin ng ganito. Parang nakikita ko ng magiging future ninyo kapag nagkatuluyan kayong dalawa. Si Rhea Lynn, office worker. Ikaw naman, Victorio, baka gwardya o tricycle driver.
Nagkatotoo ang sinabi ng professor namin kasi pareho kaming nagtapos ni Ria noong 2015. Si Ria ay kaagad nakapagtrabaho ng trabahong angkop sa tinapos naming kurso, Business Administration, pero ako nahirapang mapasok sa formal na trabaho. At ang bagsak ko nga noong una, para lang hindi matawag na palamunin ng lolo at lola ko, ay namasada ako ng tricycle. Pero ang pamamasada ko ay hindi lang dahil gusto kong kumita kahit barya-barya lang, kundi mas malaking dahilan ang maihatid sundo ko si Ria sa trabaho niya. Sinusundo ko siya sa bahay nila sa umaga. Malayo ang kanila mula sa amin. Ihatid ko siya sa work niya, then sa hapon, susunduin ko siya at ihahatid ulit sa bahay nila. Yun ay gustong gusto kong gawin noon, Kuya Bono. Inspirado ako sa pagiging tricycle driver ko dahil napaglilikuran ko ang mahal ko. Pero si Ria pala ay iba ang andar ng utak. Sa trabaho niya ay nacha-challenge siya. Nangarap ng mas mataas. At sa pangarap niya, unfortunately, ay hindi ako kasali. Sa madaling salita, hindi siya nakontento sa minimum wage. At kalaunan ay nagtungo siya ng Maynila at doon ay nag-umpisang tuparin ang pangarap niya. Ako ay naiwan sa Isabela. Unti-unti ay nawalan ng tibay ang relasyon namin hanggang sa isang gabi, ka-text ko siya. Nakainom ako that night at ang tanong ko sa kanya, "Be, tayo pa ba?" Hindi siya nag-reply kaya nag-text ulit ako. "Hindi na kasi tayo gaya ng dati. Namimiss kita. Gusto mo pa ba ako?" Wala pa rin siyang reply kaya tinawagan ko. Matagal na nagre-ring, hindi niya sinasagot. Siguro pang-apat na tawag ko, sinagot niya na pero ang narinig ko ay, "Hello Bito, pasado 12:00 na oh. Patulugin mo naman ako dahil maaga pa ako bukas." Nag-text ako, "Wala ka bang load? Bakit di ka nagre-reply?" Tanong ko pero bigla siyang nawala sa linya. Hinayaan ko na lang at paggising ko kinaumagahan ay nabasa ko na lang ang ganitong text mula sa kanya. "Bito, cool off muna tayo. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko dito. Pakiramdam ko, nakabitin ka sa dibdib ko eh. Gusto kong mag-solo muna para walang istorbo. Magmahal ka ng iba kung gusto mo." Break o cool off, pakiramdam ko noon ay pareho lang. Pareho lang ang dating na mensahe na ayaw muna kita sa buhay ko. Parang ganon. Nakabitin daw ako sa dibdib niya. Natawa pa nga ako saglit dahil iba ang na-imagine ko. Nakabitin daw ako sa dibdib niya. Flat naman siya at kung doon ako bibitin, makakabitaw ako dahil wala akong masyadong kakapitan. Pilosopang utak ko lang yon pero ang totoo, nauunawaan ko siya kasi dati niya nang naikwento sa akin na 3:30 pa lang na madaling araw ay gigising na siya. Nakatira siya noon sa tita niya sa Novaliches pero ang trabaho kasi niya ay sa Taguig. Kuya Bono, sa BGC siya nakapagtrabaho at nauunawaan ko naman kung gaano ka-competitive ang lugar na yon para sa mga professionals. Noong umaga rin yun ay napagtanto ko ang agwat ng mundo namin ni Ria. Nasa probinsya pa rin ako, sa baryo, samantalang siya ay nasa isa sa pinaka-the best na syudad na ng bansa. Nalulungkot ako kasi hindi na siya bahagi ng buhay ko pero madali kong naunawaan at natanggap na hindi nga kami bagay at ang kwento ng pag-ibig na may temang langit at lupa ay hindi na uso. Noon lang yung uso. Noong panahon ni na Cheryl Cruz at Romnick Sarmenta. Kuya Bono, 2 years old pa lang ako nung ilabas ang pelikulang yon pero napanood ko nung 13 years old na ako.
Hindi ko lang matandaan kung saan ko yun napanood, kung sa Cinemo o sa mga channels na nagpapalabas ng mga sobrang lumang pelikula. Hindi ko makakalimutan ang pelikulang yon at hindi ko maiwasan noon ang magpantasya na sa pelikulang yon ay ako si Romnick at si Christina naman si Cheryl Cruz. Si Christina ang first crush ko. Noong 13 anyos ako. Classmate ko siya noong elementary kami. Maganda siya, maputi, may kaya ang pamilya at mabait naman siya. Kaya lang hindi siya basta-basta magiging close sa iba. Kokonti lang ang kaibigan niya sa classroom namin at isa na doon ang pinsan niyang si Lovely na napakasungit at napakataray. Kaya nga hindi ko man lang nalalapitan si Christina noon kahit pa nasa iisang classroom kami. Dahil doon ay pinangarap ko na lang siya, pinantasya. Pero sa aking pantasya ay hindi pa rin ako naging masaya dahil nga sa kami ay langit at lupa. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, ay totoo kong naranasan ang parang langit at lupa, love affair. Parang lang kasi ang pang-apat na babaeng minahal ko ay galing sa napakayamang pamilya, hindi lang dyan sa Pilipinas kundi maging dito sa Taiwan. Yes, nandito ako sa Taiwan. Isa akong factory worker dito at dito ko na rin nakilala si Lizette. Isa siyang half Pinay, half Taiwanese. Yun nga lang, hindi ko pwedeng ihalin tulad si Lizette kay Cheryl Cruz sa pelikulang Langit at Lupa dahil si Lizette ay hindi dati mayaman. Galing din siya sa napakahirap na buhay at nagsimula lang guminhawa ang buhay nila ng mama niya noong 4th year high school na siya. Ganito ang kwento ni Lizette. Ang mama niya ay dating domestic helper dito sa Taiwan na nabuntis ng kaibigan ng anak ng amo niya na that time ay mayroon ng asawa. Pero ang Taiwanese na yon ay hindi maligaya sa kanyang asawa kaya nahumaling siya sa nanay ni Lizette. Si Lizette ang naging bunga ng pagkakasalang yon ng Taiwanese at nung magbuntis ang nanay ni Lizette ay pinauwi siya dyan sa Pilipinas. Diyan siya sa Pilipinas isinilang at sinalubong siya ng mundong mahirap. Lumaki siyang mahirap, naiinggit sa mga kaibigan pero nung 4th year high school na siya ay nahanap sila ng tatay niyang Taiwanese na noon ay biyudo na at walang anak sa unang asawa. Dahil doon ay kinuha si Lizette. Silang mag-ina dyan sa Pilipinas, dinala dito sa Taiwan at sa wakas nga ay nabuo sila bilang pamilya at doon na rin nagsimulang maging langit ang buhay ni Lizette. Si Lizette ang kauna-unahang babaeng pinaniwalaan ko na gwapo ako. Well, ako mismo hindi ako kumbinsidong gwapo ako. Alam kong pangit ako pero nung si Lizette na ang nagsabing gwapo ako, naniwala ako kasi dati hula ng mga kaibigan ko ay iisa-isahin kami ni Lizette. Iisa-isahin niya kaming titikman. Si Carlo ang nagsabi noon na sinang-ayunan naman ni Marvin at Rockwell. Ang tatlong ito, may mga dating. Si Carlo ay artistahin, si Marvin adik sa gym kaya perfect ang katawan at si Rockwell may itsura din at magaling siyang pumorma. Kagaya ko sila ng unang impression kay Lizette. Wild, liberated, madaling makuha. Pero nagkamali ako. Oo, hindi ko niligawan si Lizette pero may mga nangyari sa aming dalawa. Parang kami, kasi tuwing day off ko lumalabas kami.
Nagsisex kami pero wala kaming label. At sa totoo lang ay pabor sa akin yon dahil nga mahal ko pa si Rhea at umaasa pa rin ako na sa bandang huli, kami pa rin ang pagtatagpuin ng tadhana. At si Lizette ay itinuring kong intermission lamang sa boring kong buhay noon. Yes, kahugot, intermission. Palipas oras, parausan. Pangalawang balik ko dito sa Taiwan nung makilala ko si Lizette noong 2019. Unang kontrata ko noon, 3 taon na walang totoong love life. Nag-ipon lang ako ng nag-ipon ng pera. Nung matapos ang unang kontrata ko, nagbakasyon ako at umasa na sana magkita kami ni Rhea. Pero naging mailap ang pagkakataon. Pati ang mga kaibigan namin, pati ang lola ni Rhea ay wala ng kontak sa kanya. Wala silang balita tungkol kay Rhea. Maging ang tropa kong si Miko na pinsang buo ni Rhea, walang alam sa kinaroroonan ni Rhea. Bumalik ako dito na umaasa pa rin at tuloy ang layuning magpayaman dahil ang sabi ng matatanda, kapag may pera ka, mas malaki ang tsansang makakuha ng asawa kung gusto mo na. Natural maligaya ako nung maging close na nga kami ni Lizette. Parang kami pero walang label. 3 buwan ko pa lang sa pangalawang kontrata ko nung makilala ko siya sa mall noong 2019. Day off namin ng 2 kaibigan ko sa trabaho, sina Carlo at Rockwell. Pinagtripan kasi ni Rockwell si Carlo. Dinukot ni Rockwell ang wallet ni Carlo tsaka binilisan ng lakad. Kaso napansin niyo ni Carlo kaya sinigawan niya si Rockwell ng mura. "Tangina mo, Rockwell!" Sigaw niya. Yung 3 babaeng naglalakad sa unahan namin, napalingon sa amin yung isa. "Hoy, bawal magmura dito," sabi niya. Yun si Lizette. Nagulat ako kasi akala ko Taiwanese siya. Napahinto na rin ang 2 kasama niya noon at para silang mga fashion model sa mga pananamit nila. Lahat sila may kulay ang buhok at naka-makeup. "Kabayan ka pala." Nausal ko nung makita kong nakangiti si Lizette. "Oo naman, ako si Lizette, ikaw." Noon ay humakbang na ang 2 kasama niya, palayo sa amin. Halatang wala silang interes sa amin ni Carlo. Naiwan sa amin si Lizette na sandali pang nakapagkwentuhan at kahit nga napakagwapo ni Carlo ay pansin kong sa akin siya interesado dahil sa akin siya lagi nakatitig. At tama ako. Ako ang ginusto niya at ang araw na yon ang naging simula ng pagkakaroon ng kulay sa mundo ko noon sa pamamagitan ni Lizette. Ang bahaging ito ng aking kwento, sa maniwala kayo't sa hindi ay hindi ko ikinararangal dahil nabaliktad noon ang pagkatao ko. Sa mga nauna kong relasyon, ako ang nag-i-effort at gumagasto sa mga dates namin ng karelasyon ko. Pero sabi ko nabaliktad kasi si Lizette ang parang nagmistulang lalaki sa amin. Siya ang sumusundo sa akin gamit ang kanyang Lexus car at siya din ang gumagasto sa lahat ng lakad, sa lahat ng kinakainan namin at nagbabayad siya sa mga hotel o motel na pinapasukan namin. Swipe lang siya noon sa card niya. Actually, hindi siya nagdadala ng wallet. May maliit siyang bag na naglalaman lang ng 2 cellphone, ilang maliliit na cosmetics at 2 card niya. Sa unang kontrata ko noon ay nakapasyal na rin naman ako dito sa Taiwan, lalo na dito sa Taichung. Pero noon ko lang narating ang Gaomei Wetlands. Iyon ay isang lugar na pasyalan, doon maraming windmills at mayroong 800 meters ang haba na boardwalk papunta doon sa Pampang.
Unang labas namin ni Lizette, doon kami nagpunta sa Gaume Wetlands. Hindi pa namin nararating ang dulo ng boardwalk ay nag-aya na siyang bumalik. Kaya bumalik na nga kami at habang naglalakad kami pabalik ay bigla na lang siyang sumakay sa likod ko at ang sabi niya, "Kapag nakarga mo akong dulo, mag-hotel tayo." Magaan lang si Lisette dahil balingkinitan ang katawan niya pero malaki ang dibdib niya. Magaan lang siya sa una pero habang lumalayo kami ay parang bumibigat siya at humihina ako. Pero kinaya ko ang kargahin siya hanggang sa dulo dahil siyempre naman, sex na ang usapan. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, na parang kami ni Lizette, noon ko rin naranasan ang makakain ng mga Michelin-rated restaurant and shops sa Taichung. Yung mga kainan dito na kinatatakutang pasukin ng mga OFW, napasok ko lahat dahil kay Lizette. Una yung kauna-unahang Michelin-rated gelato shop sa buong mundo, ang Gelato One. Doon umandar ang isa pang kapilyuhan ni Lizette. Sinadyaan niyang lagyan ng gelato ang bibig ko, then sabi niya, "Oy, may ano ka sa bibig mo, oh?" Then inalis niya ang gelato gamit ang bibig niya, sabay halik sa labi ko kahit napakaraming tao at sa halip na mahiya, tumawa pa siya. Halos lahat ng pinapasukan naming kainan, Michelin rated. Makikita mo sa labas ang red and white logo ng Michelin. Hindi naman lahat mahal pero syempre kapag Michelin rated, asahan mo ang quality. May pinasok pa kaming milk tea shop noon na ang serving ng milk tea kasin laki ng pitsel. Kung uubusin mo, mabubunsol ka talaga, tubig at sago lang naman ang laman. Pero pinakapaborito ko ang Night School Braised Pork Rice dito sa Taichung. Masarap talaga at kahit nung wala na kami ni Lisette, pumupunta pa rin ako dito kahit nag-iisa ako. Doon actually kami nagtapos ni Lisette noon. Kasalukuyan kaming kumakain, pasado alas 7 ng gabi. 5 PM kasi nagbubukas ang night school at kapag day off ko ay lumalabas kami ni Lisette, doon kami nagdi-dinner. And one time nga noong September 2019, kasalukuyan kaming kumakain nang tumawag si Miko, tropa ko na pinsan ni Ria. Actually, matagal ding natenga ang friendship namin ni Miko kasi maaga siyang nag-asawa. Hindi niya tinapos ang pag-aaral niya dahil nakabuntis ng maaga. Nawalan kami ng communication ni Miko noon pero nung umuwi ako after ng first contract ko, dinalaw ko siya. Dalawa ng anak nila ni Gianna at medyo nag-i-struggle sila financially. Inutangan niya nga ako ng 5K. Binigyan ko pero sabi ko, pamasko ko na lang yon sa mga anak nila ni Gianna. Wala ding balita si Miko noon tungkol kay Ria. Negatibo ang mga kwento niya dahil maging sa lola daw niya ay hindi siya nagpapadala at hindi nangungumusta. Iniwan ko kay Miko ang cellphone number ko dito sa Taiwan kaya natigilan talaga ako nung habang kumakain nga kami ni Lisette ay nagring ang phone ko at nakita kong si Miko ang tumatawag. Kumabog kaagad ang dibdib ko dahil overseas call yon at pihadong mahalaga ang tawag na yon kaya sinagot ko kaagad. "Miko," nakangiting bungad ko. At ang narinig kong sagot ni Miko sa kabilang linya, "Hello bro, andito si Ria, kausapin ka daw niya." Noong marinig ko ang boses ni Ria sa kabilang linya, nagpaalam ako kay Lisette.
Hindi pa rin ubos ang pagkain ko noon pero iniwan ko talaga at lumayo ako sa dining area para makausap ng maayos si Ria. Kumusta? Nasa abroad ka rin pala. Ganito ang unang salita ni Ria. Hindi ko kaagad nasagot kasi tumayo ako at sumenyas lang ako kay Lisette na kakausapin ka lang yung tumawag sa akin. Sa sulok ng mga mata ko noon nakita kong sinundan ako ng tingin ni Lisette. Nandito ako si Lagen, Bito. Magpapatayo ako ng bahay. Ria, nag-asawa ka na ba? Casual na tanong ko pero matinding dagundong sa dibdib ko ang sumunod dahil sa takot ko sa maaari niyang isagot. Hindi pa, Bito. Casual ding sagot niya. Pero may nobyo ka? Tanong ko ulit. Meron pero as of now, cool off kami. Ang hilig mo sa cool off. Pabirong sabi ko pero ang sagot niya, tanga, ikaw ang tinutukoy kong boyfriend ko. Bito, tinatapos ko na ang cool off natin. Magbalikan na tayo. Oh, huwag mo sabing may girlfriend ka. Hindi ako maniniwala. Kilala kita. Alam ko kung gaano mo ako kamahal at kahit gaano katagal, alam kong naghintay ka na matapos ang cool off natin. At ngayon, Bito, tapos na. Tayo na ulit, kung gusto mo pa. Naging tapat ako kay Lisette, Kuya Bono. Pagbalik ko sa mesa namin, hindi pa ako nakakaupo ulit ay tinanong niya ako kung sino yung tumawag at bakit tila napakaseryoso daw ng mukha ko at lumayo pa ako sa kanya. Nagsabi ako ng totoo. Umamin ako. Nakita ko ang pamumula ng mata at pisngi ni Lisette dahil sa pag-amin ko pero pinilit niyang ngumiti at kumalma sa pagsasabing, okay lang, Bito. Pero gusto ko lang ding malaman mo na sa sandaling panahon, napamahal ka na rin sa akin. Masakit din to sa totoo lang pero tama ako, di ba? Tama ako na hindi ko inafter ang magkaroon tayo ng label. Kasi pakiramdam ko talaga sa ganito lang din magtatapos to. Wala pa naman talaga kasing nagseryoso sa akin. Nakangiti ang mga labi ni Lisette noong usalin niya mga salitang ito pero ang mga mata niya parang anumang sandali ay may babalong na luha. I'm sorry, Lisette. No, don't be sorry. Maging masaya na lang tayo, Bito. At least for you kasi tingnan mo nga, nag-pay off ang pagiging hopeless romantic mo sa girlfriend mo. And yes, you're a nice guy, Bito. You deserve someone like her. Lisette, sa totoo lang, kung hindi sana kita nakilala tapos bigla kaming magkakabalikan ni Ria, baka lulundag sana ako sa tuwa. Pero nakilala kita at ngayon nalaman ko pa na may damdamin ka pala para sa akin. Nagigilty ako. Noon ay umagos na ang mga luha niya pero mabilis siyang pinunas gamit ang tissue. Huwag kang magilty, Bito. Tandaan mo, hindi ko first time to. Kung nakaya ko nung una at pangalawa, makakaya ko ulit nung ngayon. Salamat na lang talaga for all the memories we've shared. Hindi kita makakalimutan and I wish you happiness, Bito. Yung totoo, parang noon ko palang lubos na nakilala si Lisette. Akala ko talaga isa lang siyang babaeng kayang bumili ng kaligayahan dahil marami siyang pera. Umiyak siya. Nagbago ang impression ko sa kanya, kaya lang mahal na mahal ko si Ria. Sa chat at video call kami nag-usap ni Ria tungkol sa kasal namin habang naghihintay ako ng approval nang bigla ang leave ko para magpakasal. Sinamahan ko siyempre ang paghihintay ko ng dasal dahil baka nga hindi maaprubahan.
Nahirapan lang talaga ako dahil tuwing magpa-follow pa ako sa office ay sinisinghalan ako ng mga Taiwanese na staff. Ang kulit ko daw kasi. Inabot ng mahigit 1 buwan ang paghihintay ko pero at least na-approve. For 30 days nga lang. Mabuti na lang at mabait ang kaibigan ni Ria sa munisipyo. Kahit nandito ako ay nalakad niya ang papeles namin. Pero dapat daw kahit minsan ay magpakita ako doon bago ang kasal namin. At yun nga ang nangyari. Magkaiba kami ng barangay ni Ria pero dahil madaling araw ako nakarating sa Ilagan, ang petsa noon tandang-tanda ko pa ay December 8, 2019. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, maging ang sumunod na araw dahil sa dami ng nangyari. So noong pagdating ko alas 4 ng umaga at hindi naman ako makatulog na ay naligo na lang ako, nagkape at nanghiram ng motor at tinungo ko na ang barangay ni Ria. Kahit na dapat ay puyat ako sa biyahe from Manila to Isabela. Nabigla ako dahil ang nakita kong Ria ay yung dating Ria nung college kami. Morena, simple. Hindi yung Ria na nakikita ko sa mga litrato at video niya sa Facebook. Office girl, maputi, desente, sosyal. At sa totoo lang, mas gusto ko siyempre yung dating siya. Yung simple, yung Ria na minahal ko nung una. Nausal ko sa kanya ang nasa isipan ko nung magharap na kami sa parang opisinang ginawa lang nila sa harap ng pinapagawa niyang 2 palapag na bahay. Dati niya nang nasabi sa akin na hands-on siya sa pagmamanage ng pinapatayong bahay. Foreman lang ang kasama niya at manaka-naka lang dumadalaw ang kaibigan niyang civil engineer. Akala ko, isang mala senyoritang Ria ang madadatnan ko dito. Kagaya ng mga litrato mo sa Facebook. Nakangiting sabi ko, nang bagong dating ako dito, ganun ako, maputi. Pero alam mo naman ang hangin dito sa Isabela, nanunubog. Nanunubog? Tutubugin ka para bumalik ang totoong kulay mo. Nakangiti din niyang sagot. Pagdating ng mga trabahador at ng engineer mamaya Bito, hindi na kita mahaharap ha. Magme-meeting kasi kami kasama ang engineer, so mamayang gabi na lang ulit tayo mag-usap. Then bukas, pupunta tayo sa City Hall para naman sa special appearance mo sa CCR. Nakatulog din ako pagkatapos naming mag-almusal ni na lolo at lola. Nagising ako pasado alas 3 na at nag-notify sa akin ng post ni Lisette sa Facebook. Yes, Kuya Bono, hindi kami nag-blockan ni Lisette sa Facebook. Pero pareho din kaming tamad mag-post at tamad magpalit ng profile picture kaya parang walang nangyayari sa account namin. Hindi gumagalaw at walang nakikitang update ang mga friends namin sa kanilang newsfeed. Pero nag-post nga si Lisette at nakita ko yun. Pinusuan ko pa nga at nag-thank you siya. Minention niya ang name ko sa simpleng thank you niya. Pero ang post na yon ay hindi simpleng post lang ng babaeng walang magawa o wala lang ma-post kundi isang napakahalagang pangyayari sa buhay niya kung saan sobra siyang nagpasalamat sa Diyos dahil sa regalong natanggap niya. December 8, 2019 pa rin ng gabi ay kasama ko si Ria sa terrace ng bahay ng lola niya, katabi ng bahay na pinapatayo niya. Naglabas siya ng alak na noon ko lang nakita. Nasabi niyang galing yon sa South Africa kung saan siya nagtrabaho. Maging ang mga kukutin na macadamia at cashew nuts made in South Africa din. Noong una tungkol sa lakad namin sa CCR o City Civil Registry ang topic namin na sinundan ng tungkol sa pag-final printing ng mga invitation.
Sa totoo lang, medyo naging insensitive ako sa tanong ko kung bakit ngayon lang siya magpapaprint samantalang nasa Taiwan pa ako ay dati nang na-finalize ang listahan ng mga pangalang isusulat sa invitation. Bawas pa sana yan sa time natin kung dati nang nakaprint. Sabi ko pa. Tumongga siya ng kalahating kopita ng alak at pagkatapos ay humugot ng malalim na buntong hininga at actually, Bito, may sasabihin ako sa'yo na baka hindi mo magustuhan at baka maging reason din para umatras ka sa kasal na to. Pwede kong hindi sabihin sa'yo. Ililihim ko na lang at sigurado ako na hindi malalaman ng kahit sino. Kaya lang, gusto kong maging honest sa'yo. Salamat naman at dapat lang Ria na maging honest ka kasi magiging mag-asawa na tayo. Sabi nga nila, di ba? Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Bito, may tinakbuhan akong lalaki. Parang asawa ko sa Pretoria. Pero Namibian siya, pilot siya, at dala ko din ang pera niya. May joint account kasi kami. Pero hindi ko talaga siya gustong makasama habang buhay. Sinubukan ko, sobra yung pagsisikap kong pag-aralan siyang mahalin, kaya lang hindi ko talaga kinaya. Teka Ria, tinangay mo ang pera niya. Pera namin actually kasi nga joint account yun, pero sa last 3 years ko kasi sa South Africa, hindi na ako nagtrabaho kasi nagkaroon ng issue sa nationality ko dati at sinalo lang ako ni Arno. Kaya karamihan ng pera sa account ay galing sa kanya. Ria, ibig mo sabihin, umuwi ka dito na hindi nagpaalam sa kanya. Nagpaalam ako nung nasa airport na ako at paalis ng eroplano. Buti hindi ka hinarang. Pilot ka mo siya. Pwede lang siyang tumawag sa airport para huwag kang paalisin. Inasahan kong gagawin niya yan at sabi ko sa sarili ko pag ginawa niya yon at hindi ako nakaalis, para sa kanya talaga ako. At hindi tayo makakasal, hindi ako makakauwi dito para i-enjoy ang buhay ko. Pero hindi niya ginawa. Hindi rin niya hinabol ang pera niya. Hindi siya nagalit sa'yo? Hindi. Come on. Ano lang ang sinabi niya? Ang sabi niya, hindi naman daw siya ang kakarga sa konsensya ko. Ako daw, kaya gawin ko raw kung anong gusto ko. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga matapos parang umeko sa utak ko ang salitang konsensya. Napaluha ako. Naisip ko si Lisette. Noong madaling araw na dumating ako from Manila, nagtry akong matulog matapos ang ilang sandaling kwentuhan kasama sina Lolo at Lola. Inutusan ako ni Lola na matulog muna saglit pero hindi ako nakatulog dahil sabik na sabik ako kay Ria. Gusto ko na talaga siyang puntahan. Dahil hindi ako makatulog, alas 5 pa lang ay naligo na ako at nagkape. Alas 6:30, hiniram ko ang motor ng kapitbahay at nag-drive na ako papunta sa barangay ni Ria na napakalayo mula sa amin. Gustong gusto ko nang mayakap at mahagkan si Ria. Pero pagdating ko sa kanila ay nasa parang office na siya sa harap ng pinapagawa niyang bahay. Open yon kaya hindi ko nagawang yakapin man lang siya kahit na sabik ako sa kanya. Kasi may mga kapitbahay na nakatingin, may mga nanay na nagwawalis sa kanilang mga paraangan. Kinagabihan, yun pa rin ang gusto kong gawin, ang yakapin at hagkan si Ria. Naglabas siya ng imported na alak at ang andar ng utak ko noon, kapag nalasing kami, baka hindi lang yakap ang muli kong malasap mula sa kanya. Kaso nagkwento siya tungkol sa sekreto niya, ang pagpatol pala sa isang
pilot na Namibian kapalit ng pagtulong nito sa issue niya sa kanyang nationality dahil illegal siyang nag-claim ng dual citizenship dahil sa business venture na pinasukan niya. 3 taon daw siyang parang nagtago sa Pretoria, isa ring napakaliking syudad sa South Africa. Iyon yung mga panahong nawalan na siya ng ugnayan sa lola niya dahil nawalan na rin siya ng sariling pera. Pero dahil sa pilotong Namibian na residente na rin ng Pretoria, nakabangon ulit si Ria. Pero ginamit lang ang utak sa pakikipagrelasyon sa piloto na sa huli nga ay tinakasan niya, tangay pa ang pera nito. Napaluha ko dahil sa salitang konsensya. Una, umugong sa utak ko ang tanong na, eto bang babaeng dapat kong pakasalan? Kasal na siya sa South Africa. Oo, malamang hindi masisilip ng civil registry dyan sa Pilipinas na kasal na siya, pero sa mata ng lumikha, makakalusot ba siya? Babasbasan kaya ng Diyos ang pag-iisang dibdib namin sa kabila ng katotohanan ng nanloko ang mapapangasawa ko ng taong minahal at pinagkatiwalaan siya? At sa isip ko, baka mabuting tao ang pilotong yon dahil sinaligan niya ang konsensya ni Ria. Pero naging mas mabigat na dahilan ng pagbalong ng luha ko nang marinig ko ang salitang konsensya dahil nga sa post ni Lisette sa Facebook habang hawak niya ang 3 pirasong pitikit na lahat ay positive pero ang caption ay ganito: gift ni God para sa akin. Itatakwil ako ng parents ko dahil dito pero handa akong maghirap, mabuhay ka lang. Thank you so much, Lord. Matagal ko na tong hiling. Maraming salamat. Yung nabubuong buhay sa sinapupunan niya ang tinutukoy niya. Pinusuan ko ang post ng yun at nag-thank you pa siya sa akin. Hinintay kong mag-message sa akin si Lisette at sabihin sa akin na akin ang nabuo sa sinapupunan niya, pero hindi niya ginawa. Pwede ko rin isiping hindi akin yon dahil ano nga bang garantiya na ako lang ang nakakatalik niya nung kami pa? Nung gabi ring yon kina Ria, dumating sa puntong tahimik na kami matapos siyang magkwento dahil napaluha ako at wala siyang masabi tungkol sa epekto ng ginawa niyang pagkukwento. Hindi ko nagawang magpasalamat sa kanya sa pagiging honest niya sa pagsisiwalat sa akin ng kanyang sikreto dahil hindi nga maganda ang epekto nun sa akin. Hanggang sa noong gusto ko nang tawagan sa video call si Lisette, pero syempre hindi sa harap ni Ria, tumayo na ako at nagpaalam sa kanya. Umaatras ka na ba sa kasal natin? Tanong niya nung nakatayo na ako sa harap niya. Ang sagot ko, Ria, tama ka sa sinabi mong wala akong gustong mangyari sa buhay ko kundi ang mapangasawa ka dahil pinakamamahal kita. Kaya lang may mga nangyari na gumulo sa isipan ko. Mag-uusap na lang ulit tayo, Ria. Sa tingin ko, mahalagang pakinggan mo ang konsensya mo. Natawa siya at ang sabi, mahihinang nilalang lang ang nakikinig sa konsensya, Bito. Alam kong mali ang ginawa ko pero marami pa akong kwentong hindi mo pa naririnig. Kasi ayoko maawa ka sa akin. Kung ano man ang kinuha ko kay Arno, kabayaran lahat yon sa mga ginawa niya sa akin. Pwede ko siyang ipakulong noon kung gusto ko pero hindi ko ginawa dahil may issue nga sa citizenship ko at sa pananatili ko sa Pretoria. I-deport nila ako. Kasal ka sa kanya, Ria. Sa South Africa lang yon, Bito. Hindi pa nababago ang civil status ko sa Philippine passport ko. Hindi yun makaka-epekto sa pagpapakasal natin. Sa mga ganitong pagkakataon, nagiging masama ang pagiging honest, di ba, Bito? Kung sana sinarili ko na lang ang tungkol dito. Hindi sana nagulo ang isipan mo ngayon. Tuloy, gusto mo nang umatras sa kasal natin, di ba? Magiging honest din ako sa iyo, Ria. May naging... hindi ko masasabing nakarelasyon kasi wala kaming label. Parang naglaro lang kami kasi pareho kaming malungkot.
May mga nangyari sa amin at kanina lang nakita ko ang post niya na buntis siya pero sa totoo lang, hindi ko sigurado kung ako ang ama kasi nga wala kaming label at hindi ko rin pinakikialaman ang ibang affairs niya kung meron man. Basta buntis siya. At kapag natiyak ko na sa akin yung bata, aatras talaga ako sa kasal natin, Ria. Dahil kung akin yung bata, paninindigan ko yun kasi kahit hindi ako kasing talino mo, mahalaga sa akin ang konsensya ko. Pag-uwi ko sa bahay ni Lola nung gabing yon ay kaagad kong chinat si Lizette. Online siya pero hindi niya sinasagot kahit anoong tumawag pa ako. Voice call at video call sa messenger. Hindi niya sinasagot. May mga chat din si Ria. Pinababalik niya ako. Kailangan ko raw marinig ang ibang kwento niya tungkol sa kung paano siya ginamit ni Arno, pinagsamantalahan. Hindi ko na pinansin ang mga chat ni Ria at natuwa ako nung biglang mag-chat si Lizette. Sorry Bito. Nag-aayos kasi ako ng apartment ko. Tinawagan ko siya, video call at sinagot ka agad niya. Anong apartment? Di ba nakatira ka sa parents mo? Umalis na ako dun. Inunahan ko na sila kasi alam ko namang palalayasin din lang nila ako. Bakit nila gagawin yon? Siyempre, mapapahiya ang papa ko sa mga kaibigan niya dahil sa akin. Yung magbubuntis ako at manganganak ng walang ama. May tendency din na ipakasal nila ako sa iba. Maghahanap sila ng lalaking aasawa sa akin. Okay lang naman yan pero mas mahalaga sa akin ang magiging baby ko, Bito. Matagal ko na kasing gusto to. Lizette, no offense pero sa akin ba yan? Hindi, Bito. Hindi sa'yo to. Sa akin to kasi sa akin siya magbubuo, sa akin din siya lalabas. Hindi, ako ba ang nakabuntis sa'yo? Oo, ikaw Bito pero hindi sa'yo to. Hindi kita papanagutin dito. Yung pagdating mo sa buhay ko Bito, hindi ko yun plinano. Pero ang makabuo ka ng isang bata sa tiyan ko, gusto kong ipagpasalamat sa'yo pero hindi kita gagambalain. Hindi kita iistorbohin. Magpakasal ka sa girlfriend mo at huwag mo kong aalalahanin. Marami pa akong pera Bito. Makakasurvive kami ng baby ko for several years na hindi ako nagtatrabaho. Pero Lizette, hindi mo ako kilala. Alam ko. At kung ano man ang alam ko tungkol sa iyo Bito, okay na yun. Gaya ng sabi ko, hindi kita aabalahin. Sige na, marami pa akong gagawin. Lizette. Oh. Makinig ka. Hindi ako papayag na sosolohin mo ang karapatan sa bata. Hindi ako papayag na mag-isang palakihin siya. Sabi mo diba natutunan mo na rin akong mahalin? Lizette, magpakasal tayo. Magsama tayo. Bumuo tayo ng pamilya. Pero umuwi ka nga dyan para magpakasal sa girlfriend mo, diba? Ikaw na ang gusto kong pakasalan, Lizette. Naniniwala ako na ikaw talaga ang gusto ni Lord para sa akin. Kaya hintayin mo lang ako, okay? At gusto ko lang din malaman mo na kahit wala tayong label, mahal din kita. Mahal din kita, Lizette. Mahal kita. Pagbalik ko dito sa Taiwan, January 2020 ay pinuntahan ko si Lizette at pumayag siyang magsama kami. Hindi kami na-boring noong pandemic kahit na nakakulong lang kami dito sa aming apartment kasi bawat araw noon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa and to my surprise, napakaraming bagay ang kaibig-ibig tungkol kay Lizette at naniniwala ako na siya talaga ang bigay ni Lord para sa akin. Sa ngayon, Kuya Bono, ay may baby na kami ni Lizette. Siya si Via at magsi 6 years old na siya ngayon. Nagbago si Via simula nung maging mami na siya. Naging simple, sobrang simple na parang sabi nga niya, naibalik niya ang dating siya nung high school siya. Napakasimpleng bariotic girl. Naging simple na siya sa lahat ng bagay. Minsan nga, dadatnan ko siya galing ng work.
losyang na losyang siya dahil dito sa apartment namin ay siya lang lahat ang gumagawa kapag wala ako. Plus, nag-aalaga pa nga siya ng aming baby girl noon, nung maliit pa si Via. Si Lizette ay naging kabaliktaran ni Mama na dating simple. Pero simula na mag-abroad ay naging sosyal na akala mo kung sino na, to the extent na isang tukso o pagkakamali lang ni Papa ay hiniwalayan niya. Sobrang pagmamakaawa ni Papa noon na magkabalikan sila, mapatawad siya ni Mama pero ang taas ni Mama. Hindi ako namiri sa kanila. Nagkataon lang na close ako kay Lola kaya pinili kong maiwan kay Lola at dito rin kasi nakatira si Mama. Pero si Kuya Lyndon, si Linda, nagkaroon ng sama ng loob kay Mama dahil sa pagiging matigas ng puso nito kay Papa nung humihingi ng tawad si Papa sa kanya. Binasura ni Mama si Papa at tinakot pang ipapakulong dahil sa kasalanan nito. Pinili na lang ni Papa ang umuwi sa kanila. Sumunod din si Kuya dahil may sama ng loob si Kuya sa aming ina. Si Kuya, si Linda, nagsikap upang mapaunlad ang buhay nila ni Papa at ngayon, mayaman na si Papa dahil si Linda ay isang medical technologist sa Amerika. Kabaliktaran ni Mama na ngayon ay naghihirap naman sa kanyang piniling asawa na oo, gwapo nga pero irresponsable, tamad pa. Pero syempre hindi ko naman siya pinababayaan. Pinapadalan ko siya ng pera kahit papano kasi obligasyon ko yon. Hindi pa kami kasal ni Lizette, Kuya Bono. Alam kong may mga challenges pa sa pagpapakasal lalo na hindi maiwasang ma-involve ang parents niya dito pero magsasalita ako ng patapos. Hindi ako papayag na hindi kami makasal ni Lizette. Hindi ko sila iiwan kahit anong mangyari. Hanggang dito na lang Kuya Bono at pasensya na kung napakahaba na nitong kwento ko. Maraming salamat sa pagbabasa at kung curious naman kayo tungkol kay Rhea, nasa Ilagan pa rin siya at tapos na ang malaki at magandang bahay niya. Doon na sila nakatira ng lola niya. Na-demolish na kasi ang lumang bahay ng lola niya dahil doon daw sa spot na yon magpapagawa ng swimming pool si Rhea. Tungkol sa love life ni Rhea, wala akong alam pero naniniwala ako na kung hindi niya babalikan si Arno, makakatagpo pa rin siya ng iba dahil maganda at matalino si Rhea. Gumagalang at nagpapasalamat, Bito. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit, ugat mo'y isigaw, palayain at isa't
Buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Lahat naman tayo ay dumarating sa puntong kailangan nating pumili at kailangan lang talagang panindigan ang ginawang pagpili. Maraming pagpili ang nagkamali, pinagsisihan, pero when you make it right, kung desidido kang gawing tama, ang lahat ay magagawa mo yan. Without blaming anyone, without blaming your partner. At kung may naging problema, may issue, pag-usapan, resolbahin. Ganun lamang yun, ano? Huwag isisi sa pagkakamali ng isa sapagkat ang magiging ending niyan ay hiwalayan. Pero kung kaya pa, pero kung talagang hindi na kaya, ay doon pumapasok yung salitang hiwalayan. But I believe na ikaw, Bito, ay may paninindigan at sana nga mauwi ang lahat sa kasalan. But marami pa rin namang nagpapakasal, di ba, na naghihiwalay. Well, anyway, magtiwala na lang kaming lahat sa iyo na talagang ang relasyon mo sa iyong minamahal ay magtatagal at sana nga ay hanggang sa dulo. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Bito, at sa ating mga shoutout muna. Terg Nuyagod, shoutout to you. Ganun din kay Sheila. Shoutout Kuya Bono, Agtarap family from Cabecera, 23 City of Ilagan, Isabela. Ivy Grace Pass, shoutout to you. Ganun din kay John Amaron ng Ilagan City, Isabela. Maraming salamat. Jessa May Palikpik Pagsul, shoutout to you. At lahat ng mga taga Quezon, Nueva Vizcaya, shouts out sa inyong lahat. Telan April, maraming salamat. And Josie Flor Simangan, shoutout to you. Ganoon din kay MSLY
Blagag, shout out to you. Yumi Salas, hello kayo po, shout out po here in Amman, Jordan. Kumusta po lahat ng taga-Kawayan, Isabela? Hello kayo po, listener mo po ako since nasa radyo ka pa. Pa-shout out po dito sa Kabaritan, Tabuk, Kalinga. Salamat sa mga taga dyan sa Kabaritan. Edin Batang E. Mapile, shout out sa iyo. Ganon din kay Jenny Bagayas o JD Bagayas. Wait lang ha, awatin ko lang yung oy. Marami kasi akong tuta at sila ay maiingay. Pasensya na kayo. Jeric, shout kayo po from Kalinga, listening here in Porac, Pampanga. Palaging nag-aabang sa mga bagong kwento. Salamat and God bless you too. And hello Kuya Bono, shout out po dito sa Tinok, Ifugao. Laging nag-aabang po ng inyong programa. Maraming salamat, Marian. And Jen Baruga Mangulad, blessed morning also to you. Maraming salamat at mag-iingat lagi dyan sa Hong Kong. Roberto Trinidad Anciano, good morning Kuya Bono, shout out po from Kawayan City, Isabela. Ako po yung Bertings Vlog na tagapakinig mo sa YouTube. Listener mo po ako mula CLS pa lamang. 5 kwento kada araw pinapakinggan ko ngayon at sana mabasa mo din ng kwento ko. Maraming salamat po in advance. Saan mo ba sinend, Roberto? Sige, hahanapin natin yan. Lahat actually nang nag-send ng kanilang mga kwento ay hahanapin natin at sisikapin natin na mabasa po lahat. Cheryl, shoutout Kuya Bono at sa lahat ng nakikinig from Cheryl, Kabanit ng Nueva Vizcaya. Hello Kuya Bono, pa-shoutout po from Bansing, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Always abangers mo po. Marami tayong mga kahugot sa Nueva Vizcaya ngayon na napapansin ko lang. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout Kuya Bono, always nag-aabang ng bagong upload dito sa Japan. Sesend ko po yung part 2 ng kwento ko. Yeah, nakita ko na Mero Jewel. Maraming salamat. Elmer June Singapan Ortiz, magandang oras kuya. Salamat sa bagong kwento. May papakinggan na naman ako, pampatanggal stress sa trabaho dito sa Taiwan. Pa-shoutout po, God bless everyone. It's me, Elmer Tamang ng Taichung, Taiwan. Nandyan si Bito. Baka nakakabangga mo na siya dyan, ha? O baka ka-dormmate mo pa. Shout out sa lahat ng mga factory workers ng Taiwan. Ingat kayo palagi at lahat ng OFW sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat and please take care. Diyan sa Joyce Tamang Dacuso, shout out to you. Diyan sa San Pedro Tumawini, Isabela, shout out sa inyong lahat dyan. Pa-shout out kuya listening here in Al-Qasim, Saudi Arabia from Isabela. Agyaman ka nahin Kuya Bono, sabi naman ni Jonaline Guillermo. Hello Kuya Bono, pabati naman ako ng happy birthday. Birthday ko ng 16. Agyaman Kuya, always listening here in Masaya Centro, San Agustin, Isabela. Belated happy birthday, Marie Yang. And good morning Kuya Bono, shout out po, listener mo po from Burgos, Ilocos Sur. Shout out kanyayo amin dita Ilocos. Pa-shout out sa mga anak ko na si Jam at Haji. I love you mga anak ko, thanks a lot. Sabi naman ni Zarina May Sulien. And Luis Lee Fagaban Perlatao. Good morning kuya, may story na naman. Shout out to the abangers kuya. Mga pinsan ko dito sa Hong Kong at sa family ko sa Bagao at Peña Blanca at aking mahal na po na si John Luis. Miss you grandson, love you so much, thank you so much. That's from Luis Lee Fagaban Perlatao. Sana all may apo na Apasyarat kayo po sa aking asawa Linang Pinang Centro 2 Calayan, Cagayan. Maraming salamat Joe Pels and Angela Pahila Ligayo. Thank you Kuya Bono. May abangan pa siya na always abangers here in Jumeirah, Dubai pala. Angela, salamat. Tulo sa Antonio Gemini, shout out sa iyo dyan sa Hong Kong. At sa mga hindi nabasa na shout out ay bawi kayo sa susunod. Agahan na lang po ang pagpapa-shout out, okay? At sa iyo muli, Vito, maraming salamat for sharing your story. At sa lahat ng mga kahugot na muling naglaan ng kanilang oras, maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat
At sa lahat ng listener mo